biggest scam in selling brown eggs. Pins po tayo. Ha? Purong prutas? Ang pagkain sa manok na nangingitlog? Pwede ba yun? Pag-usapan natin. Naglalako kami ng lettuce at itlog sa palengke ng Sariaya nang ang isang elder woman ay lumapit sa amin at nagtanong. Pero bago ako makapag-start ng video, meron na kaming earlier conversation na nagtanong siya kung magkano. Eh di syempre sabi ko 140 pesos per dozen. And sabi niya, bakit sa binibilhan ko 130 pesos lang? And then our conversation started. Pins po tayo. Ako mama nagsasabi sa inyo, hindi posible po na purong prutas ang pinapakain natin sa ating mga manok. Hindi sila mangingitlog ng tama, ma'am. Promise yun, ma'am. Yes, ma'am. Diba? Merong someone na nag-claim kay ma'am na ang pinapatukan nila sa kanilang mga manok ay purong prutas. Just to further claim na ang kanilang binebenta ay organic. Hindi natin pwedeng i-claim sa ating mga buyer na ang binebenta natin, especially yung tinutukoy nga natin dito na brown eggs, hindi lang ito about sa kinakain nila. It's also about certification. Kung may certificate ka ba na nagsasabi na organic yung product mo. Pero sana lang wag tayo mag-claim ng kung ano-ano na mali sa ating customers para lang makabenta. Kaya label sa packaging ay brown eggs from pastured hens. Wala akong sinasabi na organic. At never kong kinlaim na organic yung aking mga benta. And syempre yung mga tao alam na pag brown eggs ay organic. Pag tinanong nila, organic ang benta mong itlog. Lagi ko sinasabi, kina-clarify ko sa kanila na hindi po. Ang binebenta ko po ay brown eggs from pastured chickens. Which is yun naman talaga ang ginagawa ko, di ba? Pastured chickens yung aking mga manok dito. Okay, balik tayo doon sa pinag-usapan natin kung possible ba na purong prutas ang kinakain ng mga laying na manok. Una, ang mga manok kasi ay may required nutrients, no? So, kailangan nila ito para magkaroon ng itlog na may kalidad. So, hindi ito deform, hindi ito magaspang or kung ano man. And syempre, quantity para umitlog sila sa tamang oras. Di ba? Ang mga manok, average na nangingitlog every 26 hours or so. So, kung hindi nila makukuha yung required nutrients nila, hindi sila para umitlog na maayos at nasa tamang oras. At pangalawa, economical ba ito? Kung purong prutas ang iyong pinapatuka, let's say, nahihingi mo yung mga scrap o yung mga medyo may sira na sa palengke. Pero yung fact na ikaw ay pipick up every day or 2 days sa palengke kasi hindi mo naman pwedeng itambak yan ng matagal sa'yo para ipatuka sa iyong mga manok. And then versus doon sa mga nakukuha mong eggs, hello? And then doon sa mga nakukuha mong eggs na for sure hindi sila na umiitlog ng maayos, for sure lugi ka. Pero ano ba ang mga required nutrients ng mga laying hens, no? Siyempre, yung mga manufacturer ng ating layer feeds, ni-research nila yan ng mabuti. So, sa case ko, Integra 4000 yung binibigay ko sa kanila. Bimeg, baka naman. Yung binibigay ko sa kanilang feeds, ang crude protein nito ay 17% at ang calcium nito is 3.8 to 4.2%. Ganun kataas yan at hindi yan basta-basta makukuha sa kahit na anong prutas unless kumain sila ng napakadaming quantity na hindi naman lalo feasible. Pero ibig sabihin ba nito, hindi tayo pwede magpatuka ng prutas? Pwede syempre, pero given na ito ay nahihingi lang natin, no? Kasi kung bibili ka pa para ipamerenda o ibigay sa kanila, ay magpurong layer feeds ka na lang. Pero kung mag-alternative feeds ka, yung mga nahihingi natin, yung azola, madera de agua, up to 20% lang ng daily feed intake nila, yung ibibigay natin para hindi maapektuhan ang kanilang laying as to quantity at quality nga. Siyempre, meron pa. Nagbibigay ako sa aking mga manok ng Egg 1000. You know? Siyempre, ito ay nagsusupplement sa ating mga manok para mabigyan nila tayo ng tamang quantity at quality na mga itlog. At siyempre, kung nagbibreed ka, it also increases fertility. Produkto ito ng Battlecock. So kung gusto nyo bumili ng Egg 1000, pumunta lang kayo sa inyong suking Agribet kasi for sure meron sila nito. Dahil sa Battlecock nga, lagi natin sinasabi, lagi kang lamang. Yan. So paalala ko ulit sa ating mga kapatid at kasamahan na nagbebenta ng brown eggs at actually kahit anong produce natin yan, huwag tayong mag-claim ng kung ano-ano sa ating customer na mali naman para tayo makabenta. Yun lang.